Marami nag-aabang nitong River Lane Footbridge dahil napakaganda nito. Ito ay 284 million pesos. Ito yung budget niya. Na mahigit kumulang 107 meters lang. Ganyan lang kaiksi pero ganito yung budget niya. Alright guys, so nandito na tayo sa Pasig River Esplanade. Ito yung Pasig Bigyan Buhay Muli. Ito naman yung transformation nito. Laki na ng pinagbago. Mababa yung tubig, kita mo yung basura. Malapit na yung panahon ng tagulan. Low tide ngayon ha. Ganun kapag may ulan dito, yung mga basura napupunta sa Pasig River galing sa iba't ibang lugar. Matagal na to nagsimula pero nakuha na lagi, nagmistulang photo bomber na lang siya diba? Dahil imbis na akala ko nga tatanggalin nung nagawa itong Esplanade pero nangyari pala, tinuloy lang. Ay, naging photo bomber na lang. Ito yung River Lane Footbridge. Overpriced na yung quotation. Sa pagitan natin kabayan dito, meron ng kiosk pero hindi pa siya bukas. Meron dito pa kaunti lang, unlike yung sa Intramuros, marami talaga. Tingnan nga natin dito. Wala namang nakasquat to. Naging squatting area to dati. Talagang literal na dugyot. Bagong pintura na yun, no? Kasi mayroon ka ba kapag merong mga nakatira dito, yung gilid nitong post office, nasusunog yan. Dahil siguro nasusunog ang tanso dyan, pintura na naman. Tsaka tuloy na rin yung restoration ng Manila Post Office. May mga ilang kiosk na rin dito at bukas yan dito sa Pasig River Esplanade malapit sa Manila Post Office. Makikita mo dito ang linis pa rin ng walkway at itong landscape areas at mga artistic structure. Ito ay bahagi ng river development. Four PM pa to? Hanggang ano oras? Okay, sige. Kala ko sirado pa. Bukas na pala mamaya pa. Okay. Ay, itong mga sirado wala pang laman to. Ito yung nakabukas, meron na yan. Kaunti lang kayo dito ngayon. Okay. So yung kabayan na, may mga ilang bukas pala dito tulad dito. Pero kung to, alas 4 sila nagbubukas hanggang alas 12. Yan, sa mga gustong mag-lease, I think mag-i-inquire yata dito sa, may dito guys may admin office o dito sa mga security guys. Tanong kayo dito sa gusto mag-rent nito. Ganda rin, malamang ganda rin naman yung bungod dito hanggang konti, papuntang ito yung sitwasyon ngayon ng underpass guys. Sana matuloy din yung redevelopment dito. Para ako naman, maraming may kinabang dito. Maliwanag. So nabanggit na yung Yorme itong plano dito na i-develop para mas papaganda yung katulad dun sa may Manila Underpass. Sabi ng Manila City Hall. Marami pa rin nag-aabang dito sa gagawing development ng Loton Underpass, Manila. Nakita nyo na yung transformation, di ba? Doon malapit sa Manila
City Hall. So ating pupuntahan ngayon itong isa sa urban park at green space dito sa Manila. So ito po yung The Hidden Garden. Makikita mo dito na napakarami ng mga puno, may maayos na walkway at landscape areas. Ito yung nasisilbing pahingahan ng publiko sa kabila ng mabilis na urbanisasyon dito sa pagilid. So ang ganitong uri ng project, bahagi ito ng programa ng lokal ng Manila pamahalaan para sa environmental preservation at pagpapalawak ng open space para sa mga namamasyal dito. So bukod sa ito ay pasyalan, malaga rin itong mga urban parks dahil nakatulong ito sa pagpapababa ng init sa lungsod, pagpapaganda ng kapaligiran at pagbibigay ng mas malinis na hangin sa publiko. So meron ding kapihan dito, ewan ko lang kung bukas pa to or sirado ngayon. Ito ay bahagi ng Freedom Parks, kung saan dito ginaganap yung mga major rally. At itong open space naman to dito, napupuno siya ng mga vendors dahil dito yung sakayan or parang terminal papuntang Sukat at papuntang ibang area ng pa-south naman yan. Yeah, may mga UV Express din dito. Merong waiting area dito pero nung katagalan kasi ginawa itong squatting area. So napuno ng mga gamit tapos napuno ng mga basura so naging dugyot siya. Nilinis nila itong waiting area tapos ngayon sinirado na. Hindi mo na siya binuksan kasi pag iniwanan mong nakabukas yun guys, magiging squatting area kasi. So talagang notorious itong waiting area. Dati dito yung sakayan papuntang Sukat or papuntang south. So kasalukuyang sarado mo na ito. Na-maintain na rin yung kalinisan dito sa Quezon Bridge. Bagong pintura yung railings. Tapos itong ibang part ng tulay naman kasi dati ang dugyot dito, no? So dito matatanaw nyo na itong River Lane Footbridge. So ano ba nangyari? Ito daw ay overpricing kasi mahigit 107 meters lang. Pero ganyan katindi yung budget, no? Ito yung tinatawag nilang the photo bumper. So maganda rin pag natapos to, no? Kasi mas magiging walkable at bike friendly ang Manila. So magbibigay ng alternate na tawiran para sa mga pedestrian at makatulong ito sa urban renewal ng Pasig River. Kaya daw hindi daw natutuloy ito kasi may gagawin naman ng project dito daw yung PAREX o yung Pasig River Expressway. So baka daw tatamaan to or ma-demolish lang. So ewan natin pero hopefully sana matuloy din to kasi sayang naman, no? Anong gagawin mo dyan sa nakabit ng? Either tutuloy yan or ikikilo na lang yan. Dito yung isang entrance papunta sa Pasig River Esplanade at dito rin matatanaw itong River Lane na footbridge. Ito naman yung modernisasyon ng Loton Ferry Station. So mas in-improve na itong roof at maayos na facade na. Bagay ito ng standardization para mas maging kakit-akit at comfortable sa mga commuter. So yung biyahe ng ferry station dito ay libre pa yan. Usually Manila to Guadalupe. So, yan, tangkalitin natin at meron ng balita na dagdagan pa itong mga electric ferry boats. So, ito na po yung isang river lane, no? Talagang hindi na matanggal to sa kasaysayan natin. Magiging photobomber na lang yan. Ano sa tingin nyo ka ba? Itutuloy itong river lane?
or i-demolish na lang to or gagawa ng bago. Pero ito kasi nagawa na at nagastos na yan, sayang naman no. Kasi kwanto, para mas mag-improve ito ng turismo na galing dito sa Pasig River Esplanade at saka konektado na rin to sa Intramuros, Manila papuntang Quiapo naman, isa sa busiest district ng Manila.